Magandang gabi mga masters, bali ngayon po ay 4 na videos po ma-upload ko po sa aking YouTube channel. Tama nga mga masters, 4 na videos nga po ang ma-upload ko. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Mga masters, okay lang po bang wag nyong skip ang mga ads sa aking mga videos? Salamat po talaga mga masters sa solid na pagsuporta po sa akin. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Kabanata 1946 hanggang 1950. Si He Xiaoxiao ay madilim at tahimik. Wala siyang pakialam kung anong problema ng apocalypse. Sa mundo niya, siya lang ang core. Kung sino man ang magpapasaya sa kanya, gagawin niyang hindi masaya ang kabilang partido. Paano siya Xiaoxiao magiging komportable kung hindi niya maalis ang masamang espiritong ito? Dad, dahil hindi mo ako tinutulungan, may gagawin ako para sa sarili ko. Malamig na sabi ni He Xiaoxiao. Gustong hikayatin ni He Qingfeng ang ilang salita, ngunit siya Xiaoxiao ay tumalikod at umalis, kaya wala siyang pagpipilian kundi ang bamantong hininga. Sundan mo siya. Huwag mo siyang gawing katangahan. Sabi ni He Qingfeng. Pagkatapos umalis sa 3 hall area, hinanap niya si Xiaoxiao si Lintong. Dahil siya Qingfeng tumangging tumulong. Ngayon siya Xiaoxiao, ay nilinaw ang kanyang layunin. Dapat niyang hayaang mamatay si Aaron lamang ang namatay ang kanyang puso ay magiging masaya. Gusto kong makita ang taong hinahanap mo. Sinabi ni He Xiaoxiao kay Lintong sa mapang utos na tono. Alam ni Lintong ang karakter ni Xiaoxiao. Kapag umabot na ang init ng ulo ng prinsesa, walang makakapigil dito. Tatawagan ko siya kaagad, sabi ni Lintong. Ilang saglit pa, isang medyo may edad na lalaki ang bumungad sa kanila, mukhang mga 40 taong gulang na. Tumingin muli si He Xiaoxiao sa itaas at sa ibaba, kahit na ang kanyang lakas ay napakahina, ngunit ang salitang antas ng mga tao sa kanyang mga mata, katumbas ng pag-aaksaya, kadalasan ay hindi siya nakikipag-usap sa mga ganoong tao. Hanggat kaya mong patayin si Aaron, kaya kitang bigyan ng mas mataas na posisyon sa 3 bulwagan. Sabi ni He Xiaoxiao sa lalaki. Napatingin ang lalaki kay Lintong. Bago siya matagpuan ni Lintong, sinabi lang niya na gusto niyang itigil ang promosyon ni Aaron, ngunit hindi niya sinabi na gusto niyang pumatay. Miss He, dapat alam mo ng husto ang rules ng Apocalypse. Bawal ang pagpatay sa isa't isa. Kung papatayin ko si Aaron, hindi ko mailigtas ang sarili kong buhay. Sabi nung lalaki. Malamig na tiningnan ni He Xiaoxiao ang lalaki at sinabing, hindi ka ba nangangahas na makinig sa mga utos ko? Lintong, hindi pumatay ng tao ang mga kondisyon na napagkasunduan natin noon. Tanong ng lalaki kay Lintong. Hindi ito binanggit ni Lintong, dahil kahit si Hilaw at Xia Qingfeng ay hindi nang ahas na sirain ang bawal, ngunit ang ugali ni Xiaoxiao ay malinaw na ang Aaron ay dapat mamatay. Hindi naman pagpatay noon, pero ngayon, sa tingin mo ba may pagpipilian? Sabi ni Lintong light. Sumimangot ang lalaki at mariing tumanggi, kung gayon, huminto ako, hindi ko masisira ang aking kinabukasan. Pagkatapos noon ay handa nang umalis ang lalaki. Ngunit sa oras na ito, siya Xiaoxiao biglang sinabi, ikaw ay nasa secular, dapat mayroong pamilya. Ang pangungusap na ito ay nagpatigil sa lalaki at naikuyom ang kanyang kamao. Dumating siya sa Apocalypse sa loob ng 10 taon, ngunit bago iyon, mayroon na siyang sariling masayang pamilya sa secular na mundo. Ang mga salita ni He Xiaoxiao ay halatang nagbabanta sa kanyang pamilya. Kung hindi mo susundin ang aking mga utos, uutusan ko ang mga tao na patayin ang lahat ng iyong mga kamag-anak sa secular na mundo, at sila ay papatayin ng buhay. Nagpatuloy si He Xiaoxiao. Lumingon ang lalaki at galit na sinabi, He Xiaoxiao, you dare. Ako ang anak ng Panginoon ng 3 bulwagan. Ano sa palagay mo ang maaari mong pigilan? Isang beses lamang sa isang taon ang Apocalypse makakaalis sa Apocalypse. Hindi mo ako mapipigilan. He Xiaoxiao said. Huminga ng malalim ang lalaki.
Hindi niya inaasahan na siya Xiao Xiao ay dapat na walang kahihiyan. Bukod dito, alam niya na dahil masasabi niya ito, magagawa niya ito. Gaya ng sinabi niya, siya ay anak ng Panginoon ng 3 bulwagan. Ngunit kung papatayin ko si Aaron, ako mismo ang mamamatay. Sabi nung lalaki, sa pagsubok, walang mata para sa mga kamao at paa, at ito rin ay isang hindi makontrol na aksident. Aksidente upang makaligtaan at pumatay ng mga tao. Huwag mag-alala, paprotektahan kita mula sa posisyon ng 3 bulwagan. Saad ni He Xiao Xiao. Talaga, hindi naniwala ang lalaki sa sinabi ni Xiao Xiao. Ay He Xiao Xiao talk, is there any fake, and I let you kill him, if I didn't protect you, what if you betray me? Sabi ni Xiao Xiao. Saglit na nag-alinlangan ang lalaki at sinabing, okay, I promise you. Ngayong may hawak na siya, naniniwala siyang hindi siya mangangahas na paglaruan siya ni Xiao Xiao. Tulad ng sinabi ni Xiao Xiao, kung hindi siya pinoprotektahan ni Xiao Xiao, maaaring malantad siya bilang ahente sa backstage, o mamatay ng magkasama. Kaya mo ba talagang gawing aksidente? Pagkaalis ng lalaki, nagtaka si Lintong at nagtanong, mahinang paliwanag ang boxing na walang mata. Pagkatapos ng lahat, bilang isang master ng DZ level, paano niya mabibigo na patayin ng isang taong na-promote pa lang sa antas ng Huangzi? Bukas, aayusin natin ang isang master na magaling gumamit ng mga nakatagong armas. Pagkatapos niyang patayin si Aaron, gusto ko na rin siyang mamatay. Sabi ni Xiao Xiao. Nagulat si Lintong. Minsan na siyang naniwala sa sinabi ni Xiao Xiao noon, ngunit hindi niya inaasahan na siya si Xiao Xiao ay dilaw na maya sa likod, at kahit ang lalaki ay gustong patayin siya. Ang puso ng babae ay parang ahas at alakdan. Sa wakas ay napagtanto ni Lintong ang tunay na kahulugan ng pangungusap na ito. Ang pakikipagkamay sa gayong babae ay nagpapalamig kay Lintong. Kailan kaya siya papatayin ng babaeng ito? Kung gagawin mo yan, mas magiging seryoso ang sitwasyon. Siguradong magkakapit-bisig ang 4 na gate at 3 bulwagan para maimbestigahan ng husto ang bagay na ito. Ipinapaalala sa atin ni Lintong na ang plano ay sapat na mabisyo, ngunit hindi ito perpekto, dahil may kasamang dagdag na tao. Kung mas maraming tao ang sangkot sa bagay na ito, mas magiging hindi matatag ang mga kadahilanan, ngayong magagawa ko ito, magkakaroon ng solusyon. Kailangan mo lang itong ayusin ayon sa aking mga tagubilin. Sabi ni He Xiao Xiao. Lintong kalmadong mukha, may solusyon na. Kapag nabalisa ang 4 na pinto at 3 bulwagan, siya Xiao Xiao, kahit siya ang anak ni Qing Feng, ay hindi madaling mapawi ang bagay na ito. Biglang nagbago ang mukha ni Lintong at sinabi sa kanya si Xiao Xiao, siya Xiao Xiao, ayaw mong bitbitin ko itong itim na kaldero. Aba, mag-partner kayo. Nakangiting sabi ni He Xiao Xiao. Kung gaano kaganda ang isang babae, mas hindi siya mapagkakatiwalaan. Higit pa rito, siya ay isang masamang babae na may pusong parang ahas at alakdan. Hindi payag si Lintong na maging kasangkapan para sa kanya, gamitin, ngunit pati na rin ang lahat ng responsibilidad sa kanyang sarili. He Xiao Xiao, aalis na ako, sabi ni Lintong. Malamig ang tingin ni He Xiao Xiao at sinabing, Lintong, may choice ka pa ba? Hindi mo alam kung ano ang tingin sa iyo ng si Men ngayon. Kung ayaw kitang tanggapin sa sandayan, biro ka sa si Men. Sa tingin mo ba ay may mukha ka pa bang bumalik sa si Men? Napakalapit ng Lintong at ang 3 bulwagan kamakailan, na kilalang kilala ng lahat ng tao sa 4 na bulwagan. May mga usap-usapan pa na magtatraidor siya sa 4 na bulwagan at sasali sa 3 bulwagan. Sa kasong ito, walang paraan si Lintong, dahil kahit payag siyang bumalik sa 4 na bulwagan, pagtatawanan siya ng publiko, at ituturing na basura na ayaw ng 3 bulwagan. Bilang isang mapagmataas na anak ng langit, si Lintong ay hindi magkakaroon ng ganitong itim na batik sa kanyang buhay. Sa pagtingin sa nag-aalanggan na si Lintong, siya Xiao Xiao ay nanunuya. Bilang isang tao, paano niya makakamit ang mga dakilang bagay kung siya ay napakaalinlangan? Lintong, hindi ko ine-expect na counselor ka lang. Masyado kitang iniisip. Kung gusto mong bumitaw, go now. Hindi kita pipigilan. Sabi ni Xiao Xiao. Alam ni Lintong na siya Xiao Xiao ay sadyang nagpapasigla sa kanyang sarili, ngunit alam din niya na kung siya ay umalis, hindi siya magkakaroon ng pagkakataong sumali sa 3 bulwagan, dahil siya Qing Feng ay hindi tatango sa anumang kaso hanggat hindi niya payag. Bumalik sa 4 na pinto para maging biro.
Wala nang balikan si Lintong nang maisipan niyang ipagkanulo ang 4 na tarangkahan. Hinding-hindi siya papayag na mapahiya ng 4 na tarangkahan. Maghahanap ako ng taong magaling gumamit ng mga tagong armas. Sabi ni Lintong. Ngumiti si Xiao Xiao. Ang resultang ito ay inaasahan niya. Si Lintong ay isang taong may mataas na pagpapahalaga sa sarili at pinuri bilang anak ng langit sa loob ng maraming taon. Siya ay nagbibigay ng malaking kahalagahan sa salitang, mukha. Paano niya matatanggap ang pagpapahiya kapag bumalik siya sa simen? Don't worry. After this is over, I'll let you join the 3rd hall. Nangako si He Xiao Xiao. Huminga ng malalim si Lintong. Ang pangunahing inaalala niya ngayon ay hindi kung maaari siyang sumali sa 4 bulwagan, ngunit kung kaya niyang pumatay ng Aaron o hindi. Kung hindi, ang mga kahihinatnan ay hindi maiisip. Xuanzi Level Field. Sina Aaron at Jiang Yingying ay nagsusulong ng kanilang pagsasanay para sa pagsusulit bukas. Upang maging mas tumpak, si Jiang Yingying ay nagsasanay, habang ang Aaron ay nalilito. Dahil sa kanyang kasalukuyang pisikal na kondisyon, ang pagsusulit bukas ay hindi makahahadlang sa kanya. 3,000, kailangan mong mag-ingat bukas. Lumapit si Fang Zan sa Aaron at pinaalalahanan siya. Hindi susuko si Lintong. Ito ang lugar ng Apocalypse. Hindi ba siya nang ahas na sundin ang mga alituntunin ng Apocalypse? Aaron doubts a way. Kung si Lintong lang, hindi ako mag-aalala masyado. Pero may mga contradiction pa rin sa pagitan mo at niya Xiao Xiao. Sinabi ni Fang Zan na nalaman niya ang tungkol kay Xiao Xiao ng pribado, dahil ang maraming gawa ni Xiao Xiao ay lumaganap sa Apocalypse, kaya pagkatapos ng ilang pagtatanong. Hindi madaling masaktan ng isang babae na dapat parusahan. Bukod dito, may backstage ang babaeng ito bilang pinuno ng 3 bulwagan. Kapag siya ay kusa, walang sino man ang sigurado kung ano ang kanyang magagawa. Medyo kakaiba ang babaeng ito. Hindi ko nga alam kung paano siya ay provoke. Naniniwala ka ba? Han 3,000 walang magawa paraan, ngayon matugunan siya Xiao Xiao, siya Xiao Xiao matagalit hayaan Han 3,000 ay hindi maaring hawakan ang ulo. Sa opinyon ni Han Sanchen, siya at siya Xiao Xiao ay nagkakilala lang. Hindi niya naramdaman na nasaktan siya, ngunit ang ugali ni Xiao Xiao ay tila may matinding galit sa kanya. Zin, isang kakaibang nilalang ang isang babae, lalo na ang ganitong klase ng mayabang na babae. Normal lang sa kanya na magalit siya nang hindi sinasadya. At narinig ko na ang pagpapakasaya ni Qing Feng sa kanya ay nagpapayabang sa kanya sa buong Apocalypse. Gaano man kasama ang kanyang gawin, susubukan ni Qing Feng na tulungan siyang harapin ito, na humahantong sa mas kusang loob ni Xiao Xiao, kaya nag-aalala ako na haharangyan niya si Xiao Xiao ang pagsusulit bukas, sabi ni Fang Zan. Nagulat si Han Sanyi kay Fang Zan. Ang taong ito ay nanirahan sa pag-iisa sa loob ng maraming taon. Sa hindi inaasahang pagkakataon, mayroon siyang masusing pag-unawa sa mga babae, at dapat ay mayroon siyang personal na karanasan para sabihin ito. Fang Zan, mukhang mayaman ang love story mo. Kapag may oras ka para sabihin sa akin, hayaan mo akong matuto ng ilang karanasan. Tumawa si Aaron. Kapag nagkasundo kayo ni Ivory, naiinggit ka sa iba. Kailangan mo pa ba ng karanasan? Nang sabihin niya ito, ang mga mata ni Fang Zan ay nagkaroon ng hindi nakukuhang paghanga. Noong una, si Fang Zan ay kasama ng Aaron dahil sa kanyang anak na babae. Ngunit habang tumatagal siya sa Aaron, mas mararamdaman niya ang alindog ng Aaron. Ang alindog na ito ay hindi lamang nakatuon sa mga babae, ngunit nahawahan din ng Aaron bilang isang lalaki. Ang matibay na damdamin ni Aaron kay Ivory ay hahangaan siya ni Fang Zan. Sa posisyon ni Aaron sa secular na mundo, kung gusto niya ng babae, dapat marunong siyang laruin. Bukod dito, maraming lalaki ang matutokso at mahuhulog dahil dito, ngunit ang Aaron ay hindi. Hindi ito ang kayang gawin ng bawat tao. Siyempre, sa experience, mas magkakasundo kami. Nakangiting sabi ni Aaron. Pinandilatan ni Fang Zan si Aaron at sinabing, ang gusto mong malaman ay hindi karanasan, tama. Ngumiti si Han Sanchen. Si Fang Zan ay isa ring matandang sorrow. Hindi katakataka na mahulaan ang iniisip niya. You and your daughter has been separated for so many years. It's really curious what happened. Isa pa, kakaunti lang ang alam mo tungkol sa kanyang impormasyon, which shows na alam mo lang na may anak ka. It makes people wonder what's going on. Sabi ni Aaron. Bakas ng panghihinayang ang ekspresyon ni Fang Zan, na para bang pinagsisisihan niya ang ilan sa mga desisyong ginawa niya sa taong iyon.
Pagkaraan ng ilang sandali ng katahimikan, sinabi ni Fang Zan kay Aaron, nabaliw ako sa martial arts at inilaan ko ang lahat ng lakas ko dito. Nang malaman kong nagkaroon ako ng pagkakataong sumali sa Apocalypse. So excited ka na iwan ang pamilya mo? Naghihinalang tanong ni Aaron. Huminga ng malalim si Fang Zan at sinabing, buntis lang siya. Hindi ka tao. Nagulat ka ba Han Sanchen na sabihin kung gaano ka desperado para sa isang babae na iwanan sa panahon ng kanyang pagbubuntis? Nakagawa si Fang Zan ng napakabaliw na bagay para makasali sa Apocalypse. Hindi nakakagulat na kakaunti lang ang alam niya tungkol sa kanyang anak, dahil hindi pa niya ito nakita noon. Kapag alam mo talaga ang Apocalypse, maaari mong maunawaan kung bakit ko ito pinili, dahil ito ay hindi lamang para sa aking sarili, kundi para sa mas mahalagang mga kadahilanan. Sabi ni Fang Zan, at ang sikreto ng Apocalypse. Sumimangot si Aaron. Tumanggo si Fang Zan at sinabing, naniniwala ako na kapag nakatagpo ka ng ganoong pagpipilian, magiging kapareho mo ako. Utot. Huminga si Aaron at sinabing, mahulog man ang langit, hinding-hindi ko pababayaan ang aking asawa at mga anak. May magagawa ang ganitong uri ng hayop, ngunit hindi ko gagawin. Ang pangungusap na ito ay katumbas ng pagpuna kay Fang Zan sa disguised form. Gayunpaman, tinawanan ito ni Fang Zan at sinabing, kung kailangan mong umalis, masisiguro mo ang kanilang kaligtasan. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!